Amen. Magandang hapon po, magandang umaga. At medyo nahihilo pa po at karating lang po namin. At nais ko pong samantala yung pagkakataon. Salamat po, Pastor Ed, sa inyong pong pagtsatsaga sa amin na i-mentor kami sa gawain ng Diyos. Isang lingkod ng Diyos na suko ang buhay at subok sa gawain. Kaya salamat sa Panginoon, meron tayong halimbawa na tutularan sa gawain po ng Panginoon. Maraming salamat po sa prayers niyo po sa amin. Naging matagumpay po ang anniversary last August 9, kahit mula ng panahon, but still, sabi nga sa akin ni Pastor Ed, tuloy ba? Opo, Pastor. Sapagkat dito natin makikita ang kapangyarihan ng Diyos. Dahil yung theme po doon is the power of God. So tuloy, sa biyaya po ng Panginoon ay nakakamangha ang gawa ng Diyos. At maraming salamat po sa prayers po ninyo, CBBC and pastors. Yun lamang po ay gawa ng Panginoon. So maraming salamat po, Pastor, for the privilege. Ako po ay natasan ngayon na mangaral, rigid time. At ang topic po na binigay sa akin about a surrendered heart, fully surrendered to the ministry. Alam niyo po, ito ay nag-recall sa akin ng topic na ito na binigay po sa akin ay yung pagsuko ko ng buhay sa Panginoon way back April 10, 2004 at 10:45 in the morning when I surrendered full-time in God's service. Sapagkat ako po ay may plano, hindi lang plano, talagang yun na po ang punta ko ay way back 2004, it was my commissionship in the Philippine Army as a second lieutenant. Pero salamat sa Panginoon sapagkat tunay nga, pag sinuko mo ang puso mo, ang buhay mo sa Diyos, may perpektong plano ang Panginoon sa iyo. Kaya ako'y nagpapasalamat within my 21 years and service sa gawain ng Diyos, I see the power, I see the great plan ng Panginoon sa aking buhay at ang pinaka-the best ay nagagamit sa pag-aaki ng kaluluwa. Tayo po tumayong lahat, let's open the Bible in the book of Acts chapter 9. Acts chapter 9, let's read from verse number 1 hanggang verse number 6. At ito pong ating babasahin na passage, ito po yung pasimula ng lahat sa buhay po ni Apostle Paul. Marami tayong ginagamit patungkol sa buhay ni Apostle Paul na suko ang buhay sa paglilingkod sa Diyos at ginamit siya ng Panginoon to establish more great work churches. Nagsimula lang po yan sa isang desisyon when he fully surrendered his life to God. Acts chapter 9, verse number 1 to 6. Kung nakuha na po, say loud, amen? Amen. All right, let us read. And Saul, yet breathing out threatenings in his slaughter against the disciples of the Lord, went unto the high priest, and desired of him letters to Damascus to the synagogues, and if he found any of this way, whether they were men or women, he might bring them bound unto Jerusalem. And as he journeyed, he came near Damascus, and suddenly there shined around about him a light from heaven, and he fell to the earth, and heard a voice saying unto him, Saul, Saul, why persecutest thou me? And he said, Who art thou, Lord? And the Lord said, I am Jesus, whom thou persecutest. It is hard for thee to kick against the pricks. And he, trembling and astonished, said, Lord, what thou have me to do? And the Lord said unto him, Arise and go into the city, and it shall be told thee what thou must do. I want to focus your attention, please, dito sa verse 6 na sabi ng Bible, Lord, what will thou have me to do? This morning, I'm going to preach the message entitled, A Surrendered Life to God. Hindi po lahat ng Kristiyano, ako'y naniniwala ngayong umaga, ay suko ang buhay sa Diyos. Ang pinakamasarabling mangyayari sa buhay mo, kapatid, yung Kristiyano ka, nasa simbahan ka, lalo na sa gawain ka ng Panginoon, pero hindi surrender ang buhay mo. Kailanman, hindi po yan magiging fruitful. Tayo muna po yung manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan po sa lahat, marami pong salamat, Panginoon, sa privilege to be part of this Ministry Involvement Conference. Salamat po, Panginoon, sa pagtitiwala, and salamat din po, Panginoon, sa inyong po pong mga salita na nagpapatatag sa aming puso sa paglilingkod. Ako po ay nagsusumamo sa inyo, Diyos, na once again empowered me by the power of the Holy Spirit. Give me wisdom. And I pray na maging blessing po ako sa bawat isa
At ang mensaheng ito ay mag-challenge po sa amin to have a steadfast heart, surrendered ang aming buhay sa paglilingkod. Maraming salamat po, and I promise I will give you back all the glory to the name. And Jesus, we pray. Amen. Thank you, Bisita, please. Magandang umaga po sa inyo lahat. Well, lahat po tayo siguro dito ay may kanya-kanyang kasaysayan o istorya bago naligtas. Amen? Ang iba sa atin dito ay marahil na natagpuan ng Panginoon diyan sa lansangan, Lasinggiro. Marahil ang iba po sa atin dito ay natagpuan ng salita ng Diyos, ng isang soul winner, nandyan adik, amen? Lulong sa droga. Ang iba naman sa atin ay marahil ay talagang sirang buhay. May kanya-kanya tayong kasaysayan bago po tayo nakakilala sa Diyos, amen? At may kanya-kanya din po tayong kasaysayan o istorya bago po tayo nakarating sa paglilingkod sa Diyos. And ito rin po isang bagay na nangyari kay Apostle Paul, na sabi ng Bible, makikita po natin dito sa Acts chapter 9, ay itong before ang kanyang pangalan po ay Saul. Na sabi ng Bible, siya po ay papunta po sa Damascus, na kung saan ay ang kanyang purpose ay kumuha ng letter o order para ang mga Kristiyanong, mga kababaihan at kalalakihan, at ang bawat niya makita ay kanya itong uusigin o kanya itong ikukulong. Amen? Pero makita rin po natin dito na itong si Paul ay habang siya naglalakad at papunta doon sa lugar na kung saan kukuha siya ng order para sa kanyang gustong mangyari sa mga Kristiyano para pag-usigin, ay doon kumilos ang Diyos sa kanyang buhay. Amen? Pero ang isang bagay na makita po natin dito, that Paul was going the wrong way, with the wrong heart, for the wrong reason. Nung ansay pa siya, hindi pa siya nakakilala sa Paiso Kristo, listen, Saul was going the wrong way, with the wrong heart, for the wrong reason. But one encounter with Jesus at the road of Damascus, everything in him was changed. Amen? Everything in him was changed when he was encounter the Lord Jesus Christ in his life. Listen, maaring ganyan din po ang buhay natin mga kapatid. Amen? Dati ang buhay natin, we're going in the wrong way, we're going with the wrong heart, we're going for the wrong reason. But one day, when we meet the Lord Jesus Christ in our life, everything was changed. Amen? Just like Apostle Paul. Babasahin po natin, talagang matindi po siyang persecutor, pero nung nakilala niyang Panginoon sa kanyang buhay, everything was changed. Alam niyo ho, sa buhay ni Apostle Paul, nagsimula lang po sa isang tanong. Everything was start in one question. The question is, Lord, what wilt thou have me to do? Amen? Are listening? Yan po ang pasimula. Wala pa ho siya sa ministry. Ang pinag-uusapan po natin dito, mga kapatid, ministry. Maaaring ang tingin natin ministry, pero ang mahalaga po dito, mga kapatid, tulad ni Apostle Paul, it is start his life in one question, Lord, what wilt thou have me to do? Listen, in that place, in that moment, everything was changed in the life of Paul. Yung salitang surrender. Surrender. Kaya nga, pag pinag-usapan po natin yung salitang surrendered to God, it means to yield. It means to give up control or to place yourself under God's authority and command. Kaya nga doon po nung sinabi ni Paul, Lord, what thou have me to do, yan po ay isang pagpapakita ng commitment ni Paul na Panginoon, mula ngayon, ang buhay ko is under your control, under your authority, under your command. Whatever you said, I will do. Whatever you said, I will go. Kaya wala kayong makita sa buhay ni Apostle Paul na umatras siya sa paglilingkod. Why? Because it starts in a one word, surrender. Lahat ng bagay ay nagsisimula sa pagpapasakop o pagsuko ng buhay. Amen? Are you listening? A surrendered life, tandaan niyo po, a surrendered life is a life under God's control.
A surrendered life is under God's authority. A surrendered life is under or used by God. However, wherever, whenever, whatever. And this is the life of Paul. Handa siyang magpagamit sa Diyos ng kanyang buhay until the last breath of his life, because when he commit his life to the Lord, when he surrendered his life to the Lord, he is willing to be used, however, wherever, whatever, and whenever. Ganyan ang sukong buhay. Buhay na suko. Buhay na suko sa Diyos. Kaya nga mga kapatid, kung sinuko niyo ng buhay sa Panginoon, walang atrasan ito. Amen? Wala pinag-uusapan dito kung sino ka noon, anong pangarap mo, anong position mo. Ang mahalaga ngayon, kapatid, meron kang isang desisyon na ginawa na sinabi mo, Lord, what thou have me to do? Now, ang misahe po natin ngayon at ating tututukan ay a steadfast heart fully surrendered to ministry. Kumbaga, para magkaunawang tayo, matatag na puso na lubos, suko sa paglilingkod. Amen? Ako'y naniniwala, sa ating panahon, makita nyo, ang iba naglilingkod just 1 year, 2 years, ang iba nga 1 buwan lang. Alam niyo ang problema? Hindi ang hirap sa ministry. Ang problema, yung puso mo sapagkat hindi matatag sa paglilingkod sa Diyos. Ang usapan po sa gawain ng Panginoon, mga kapatid, hindi po patalinuhan, hindi po pagalingan, kundi patatagan ng puso sa pagsunod at paglilingkod sa Diyos. Hindi madali ang ministry. Alam na alam po ito ng mga kapasturan at mga preachers. Hindi madali. Kaya nga napakaganda po ng ng theme, 'di ba? Steadfast heart. Now, tatlong bagay lang ito at kung lulubin ay 4. Amen. A surrendered life to God. Number 1, let us see the foundation of a surrendered life. Teacher ko po yan, pastor eh. Teacher ko po yung hermeneutics eh. At saka sa problem text. Kaya itong problema ko talaga, pastor. But listen, a surrendered life or the foundation of a surrendered life, ang pundasyon ng buhay na suko sa paglilingkod sa Diyos. Now listen, you can stay in the ministry if you know the foundation of your surrendered life. Now we can see here, makita po natin una po, the foundation of a surrendered life is a recognition who God is. Listen, the very foundation in the ministry, listen, is not your calling, it's not your ability, it is your recognition who God is in your life. If you remember in Joshua chapter 24, verse number 18, amen, sabi nila, we will serve the Lord because He is our God. Listen, ang pinakadahilan lang talaga kung bakit tayo naglilingkod sa Diyos, because we recognize the Lord Jesus Christ as our God. That's why if you believe that the Lord Jesus Christ is your Lord, amen, walang pag-atubili, maglilingkod ka sa Diyos until the last breath of your life. No retreat, no surrender in serving the Lord as long as you recognize the Lord as your God. Amen. Are you listening? The foundation of surrendered life is recognition who God is. Sino ba talaga ang Diyos sa'yo? Ano ba talaga ang Panginoon sa buhay mo? Dahil kung ang Panginoon sa buhay mo ay Diyos, amen, hindi ka manghihinayang na isuko ang buhay mo sa Diyos. Hindi ka manghihinayang na gamitin ng Diyos ang buhay mo sa layunin ng Panginoon. Amen. Nakadepende ang pundasyon sa paglilingkod, sa pagkilala mo sa Diyos. Pangalawa po, the foundation of surrendered life in serving God is our relationship to God. Amen? Our relationship to God.
Salamat sa Diyos sapagkat tayo po'y binigyan niya ng karapatan na maging anak ng Diyos. As the Bible says in John 1:12, but as many as receive Him, to them give He power to become the sons of God, even to them that believe on His name. Praise the Lord, it's a great privilege to have a relationship to God as our Heavenly Father. At tayo na may mga anak ng Diyos. Tandaan po natin the foundation of a surrendered heart, surrendered life to the ministry is a relationship to God. Amen? Are you listening? As katulad po ni Apostle Paul, when Apostle Paul said, Lord! Amen? Apostle Paul recognized the Lord Jesus Christ as His Lord. Pag sinabi pong Lord is Master. Pag sinabing Master, siyang masusunod sa buhay mo. Amen? Hindi ka na. That's why, listen, when you receive the Lord Jesus Christ in your heart, brethren, hindi mo lang siya tinanggap bilang tagapagligtas, tinanggap mo siya bilang Panginoon, na ibig sabihin, siyang may kontrol ng buhay mo, siyang masusunod sa buhay mo, hindi ka na. Sayang naman, walang kabuluhan ang pagtawag mo sa Diyos, sa Panginoon, kung ikaw pa rin ang nasusunod sa buhay mo. It should be the Lord. Amen. Are you still listening? O tandaan po natin, ministry is not about us, but it's all about God we serve. Alam nyo, minsan sa katagalan sa ministry, akala natin ang ministry dahil sa atin. Tandaan po natin, ministry is not about us. Ministry is all about God we serve. Tandaan po natin, the author and the owner of the ministry is not us, but the Lord Jesus Christ. As Apostle Paul said in 1 Timothy 1:12, I thank Christ Jesus our Lord who hath enabled me, for He counted me faithful, putting me into the ministry. Listen, your ministry na ipinagkatiwala ng Diyos sa iyo, it is not yours. Sa Panginoon ito. Kaya, makinig po tayo mabuti mga kapatid. Ministry is not about us. It's all about God we serve. Alam niyo, it takes a surrendered life to a ministry because ministry is costly. Are you listening? It takes a surrendered life to a ministry because ministry is costly. It costs your life. It costs your family. It costs your ambition. But listen, that even though ministry is costly, but it is joyfully. It is rewardingly if your heart is fully surrendered to God. Ako'y naniwala, kumbinsido dito, hindi katulad ng negatibong tao kanina. Kumbinsido tayo dito na ministry is very costly, but it is joyfully and rewardingly. Lalo na pag nakikita mo naliligtas na mga tao, naliligtas na yung loved ones mo, nababago ng buhay nila, nakakasama mo na sa paglilingkod sa Panginoon, at makita nyo, pinagpapala sila ng Diyos. It's very rewardingly. But listen, ilagay natin sa isip at puso natin that ministry is not a job. Ministry is not a job. Ministry is a service. Serbisyo ho ang ministry. Hindi po ito trabaho na tulad sa labas na bounded by time. Amen? May oras, 8 oras, 5 oras, minsan may overtime. Hindi ho ganon ang ministry. Ministry is not a job. It is a service. Why? It is a service because it requires your surrendered life. It requires your surrendered heart. It requires your steadfast heart. Alam nyo, yung salitang ministry, it means service. Alam nyo sa military, pag nanumpa ka na para magserbisyo, ano man ang mangyari sa iyo, you need to fulfill the mission at any cost. Kaya nga, ano ang katumbas ng ministry, ng serbisyo? Sacrifice. Sabi sa atin ni Pastor Ed, ministry without sacrifice is not for God. Yeah, because that is the
reality of the ministry. When you enter into the ministry, listen, kailangan ng sakripisyo ng buhay mo, kapatid. Kaya nangangailangan ito ng isang matibay na pundasyon sa paglilingkod sa Diyos. Amen? And number 2, the frame of a surrendered life. Ang balangkas ng buhay na suko sa paglilingkod. Alam nyo, may frame. Alam nyo ibig sabihin ng frame? Structure. Hindi ba supposed ang paglilingkod, hindi bara-bara. Maganda yung bara-bara pag nagpifinishing. Tama? Pero sa ministry, walang bara-bara. Because there is a frame of a surrender in the ministry. Ano ibig sabihin ng frame? Structure o kaya yung set of heart. Kaya nga sa ministry, listen, it requires fixed heart. Sabi po ng Bible, sa Psalms 57, verse number 7, my heart is fixed, O Lord, my heart is fixed. Tanong, saan mo finish ang puso mo? Baka naman naka-fix kay sister. Baka naman yung puso mo naka-fix kay brother. Tandaan mo, nasa ministry ka, you should fix your heart unto the Lord. Amen. Not to the man, not to any person. Your heart must be fixed on the Lord if you want to stay in the ministry. Dahil ang puso ay napakadaya. Akala mo true, pero false pala. Nung sinitsitan, sumama ka naman because your heart is not fixed on the Lord. Oh, listen, fixed heart is the frame of a surrendered life. Tandaan niyo po, a fixed heart is a steadfast heart. Ano ibig sabihin ng steadfast heart? It means not double-minded. James chapter 1, verse number 8, ang sabi ng Bible, a double-minded man is unstable in his ways. Kaya pag binigay mo ng buhay mo sa Diyos, wag double-minded. Sa Panginoon na talaga yan. Amen? Abay, pampihira. Si Pastor Ed nga ngayon, pampihira. Mag-celebrate tayo 53 years in the ministry. Bakit naabot niyang serbisyo sa Panginoon ng 53 years? It is because his heart was steadfast unto the Lord. Amen? Pag sinabi pong steadfast heart, not moved by circumstances. Now listen, in Acts chapter 20, buksan po natin, Acts chapter 20 please. Ito po ay, makikita po natin dito, yung klase na buhay na suko sa Diyos. Acts 20 verse 24, but none of these things move me. Neither count I my life thereunto me to myself, so that I might finish my course with joy and the ministry which I have received of the Lord Jesus to testify the gospel of the grace of God. Listen, sabi dito, none of these things move me. Para hindi tayo matinag, mayanig na mga sirkumstansya sa buhay, fix your heart to the Lord. Yun ang kailangan ngayon. Pusong matatag sa Panginoon. Amen? Hindi pusong bato at hindi rin pusong mamon. Amen? Oho. Kaya nga po, tandaan po natin, we are called by God in commitment, not in convenience. Akala kasi ng iba pagpasok mo sa, parang sa Bible school. Bible school ka, pagdating sa Bible school, Amen? Training ang pinasok natin, amen? Amen? Kaya nga pag sa ministry, tandaan niyo po, we are called by God in the ministry, not for convenience, but in commitment. The frame of a surrendered life, fixed heart, and then living sacrifice. Alam niyo, yun yung structure ng sukong buhay, yung buhay na suko sa Diyos. Una po, fixed heart. Pangalawa po ay living sacrifice. Romans 12, verse number 1. I beseech you, therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies as what? Living, what? Sacrifice.
You should understand when you give your life to the Lord, tandaan nyo, it takes sacrifice. Pero ito yung sakripisyo na masaya. Sakripisyo na mabunga. Amen? Are you listening? Pag sinabi pong living sacrifice, it means fully dedicated. Amen? Pag sinabi pong living sacrifice, fully committed and fully available. Alam niyo, dapat ng Kristiyano, pag sukang buhay mo sa Panginoon, lagi kang available. Tandaan po natin, God wants your availability, not your ability. Kahit marami kang talent, hindi ka talaga magagamit ng Diyos pag hindi ka available. Amen? At saka ang frame po ng surrendered life is listening ear. Marunong makinig. Yan ang alam niyo, pagsuko talaga ang buhay mo, marunong ka makinig sa tinig ng Diyos. Naalala niyo po sa Isaiah chapter 6 verse number 8? Amen? Sabi niya, Lord, here am I, send me. Nung siya'y tinatawag ng Panginoon si Isaiah, sabi niya, Lord, here am I, send me. Alam niyo, if your heart, if your life is fully surrendered to God and to the ministry, you are always listening to the voice of God. Amen? And then higit sa lahat, yung frame, yung structure ng sukong buhay, self-denial. Diba? Sabi ng Luke chapter 9 verse 23, if any man come after me, let him what? Deny. Sino i-deny mo? Deny yourself. Take up his cross. And what? Follow me. Dapat maunawaan mo yung pagsunod mo sa Panginoon. Mahirap sumunod sa Panginoon. Mahirap maglingkod sa Panginoon through the ministry if you are not denying yourself. Kasi maawa ka sa sarili mo. Pero once you learn to deny yourself, imbis na maawa ka sarili mo, makikita mo, it's my privilege to serve my God. Kaya ka naawa sa sarili mo kasi hindi mo natutunang i-deny ang sarili mo. Pero pag natutunan mo itanggi ang sarili mo sa buhay, sarili mo at binigay mo na yan sa Panginoon, let be God in your life. God will take care of your life. Hindi nagpapabaya ang Diyos sa mga taong suko ang buhay sa Kanya. Amen? Or sa listening, tandaan niyo po, God is looking for a people who ask Him first, Lord, what thou have me to do? Alam niyo kung sino ang hinahanap ng Diyos ngayon? Yung mga tao, mga anak ng Diyos, na may ganitong katanungan, Lord, what thou have me to do? Tandaan niyo kay Apostle Paul, makita natin grabe ang ginawa ng Diyos sa kanyang buhay. What a great accomplishment of God's in his life. You know why? Because it starts in one question. Lord, what thou have me to do? Yun ang kailangan ng bawat isa ngayong umaga. Panginoon, anak niyo na ako, Kristiyano ako, nasa ministry ako, anong gusto mong gawin ko para sa iyo? Amen? Tandaan po natin, ministry is a place of service, not a place of rest. Amen? Ministry is a place of service, not a place of rest. Tandaan po natin, God's work is a place of service. Sabi nila, bakit yan sa ministry? Sa gawain ng Panginoon, wala na lang tigil. Sa umaga, soul winning. Sa hapon, soul winning. Tapos construction, wala na bang tigil ang gawain? Ano ba meron sa gawain? Ay, di gawain. Pag wala ka nang ginagawa sa gawain, hindi wala ka sa gawain. Di ba pinasok natin gawain? Bakit nagre-reklamo sa gawain? Pagod nga ako ngayon eh. Tandaan niyo po, ministry is a place of service, not a place of rest. If you want a place of rest, go to heaven. Because there is a rest and peace. Tama? Kaya nga, tingnan niyo po, ang pastor natin, makita niyo, walang tigil magtrabaho. Ang laki pa ng vision eh. Pero ikaw naman, laki ng konsumisyon. Sa kanya, vision. Sa atin, konsumisyon. Amen? And then, the function of a surrendered life. Look at in verse number 6. The function of a surrendered life. Anong function? Sabi ng Panginoon, arise.
Arise, go, and wait. Mapansin niyo po dyan, balikan yung Acts chapter 9 verse number 6. Sabi dyan, arise and go into the city, and it shall be told thee what thou must do. Tatlo po dyan ang nag-arise. Arise, go, and yung salitang, it shall be told thee, wait. Listen, while waiting on God's instructions, and perfect plan for your life, it is better to enter to learning and training and mentoring. Alam ko lahat tayo dito tumanggap sa Panginoon, marahil lahat. Pero lahat tayo dito inuutusan ng Diyos, arise! Bangon ka dyan! Tumayo ka dyan! Amen? Arise from your past and go into God's will and wait on God's instructions. And while you are waiting on God's instructions and God's perfect plan in your life, it is better for you to enter into a training place and teaching place. Alam nyo, pag gusto nyo magamit ng Panginoon mightily and effectively, kailangan mo ng learning, kailangan mo ng training, kailangan mo ng mentoring. Amen? And thank God for CBBC. We have a learning school. We have a training ground, the BHBC. And praise the Lord, ang mga teacher dito are able to mentor us and rendering service to God. Way back 2010 when I entered in the BHBC, uwian po ako sa Pangasinan. It took about 7 hours. Dahil ano po yun, commute. Tiniis ko yun. At ang akin lang talagang goal, matapos ko nga 4 na taon at hindi ako magbumalik sa first year. Alam nyo na ang dahilan nun. Alam nyo ang maganda dito, tinitrain pati emotion eh. Kasi pagdating mo doon sa field, maraming kikindat doon. Kaya pag hindi po na-train ang puso mo, emotion mo, delikado. Twinkle, twinkle, little eyes ka doon. Kaya salamat sa Panginoon, amen? Are you listening? So, kaya nga pag tinawag ka ng Panginoon, the best training ground is the Baptist Heritage Bible College. Amen. We enter here to learn and to serve, to go to serve. Pumasok ka sa Bible School, ang layunin, i-train ka para maglingkod. Hindi para mag-backslide at hindi para mag-rebelde, kundi maglingkod sa Diyos. Amen. Oh, mga kapatid, that's the function of surrendered life is to obey God's command. Yan talaga. Ang pinakalayunin ng buhay na suko ay sumunod sa utos ng Diyos. Lagi mong isipin, sino ang sinusunod ko sa buhay ko? Marahil nasa ministry ka, pero ang tanong, sino sinusunod mo? Kaya nga nagkakawindang-windang ang buhay mo kasi kung sino sinusunod mo. Sabi nga ng Bible, we ought to obey God rather than men. Amen? O mga kapatid, if God called you, He will equip you. But you learn to obey. Amen? And then the last is the fruit of the surrendered life. Now, bibilisan ko lang ito. Amen. Listen, from one question and one decision, it brings him to a great accomplishment. Tingnan nyo, sa isang tanong, sa isang pagpapasya, nagdala kay Paul sa malaking accomplishment. What's the accomplishment? Saan dinala si Paul in one question that Lord, what I hope you to do? Saan siya dinala? Dinala siya, mga kapatid, sa paglilingkod sa Diyos, service to God. Anong klaseng Diyos? A true and living God. Ano pa o yun? Saan dinala si Paul sa isang desisyon na magsuko ng buhay sa Panginoon? He established churches. Amen? And also he wrote the scriptures, mostly in the New Testament, almost 13 books. Higit sa lahat, maraming o so saved because of the preaching of the gospel. As Apostle Paul said, for I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation. Listen, ang buhay na suko ay produktibo yan.
Magtanong ka, bakit yung paglilingkod ko parang walang paglago, hindi produktibo? Tanungin mo muna ang puso mo. Tanungin mo muna, Panginoon, is my life is fully surrendered to God? Kasi sabi ng Bible sabi ng Bible sa 1 Corinthians chapter 15, verse 58. Ano sabi ng Bible? Therefore, beloved brethren, ano sabi ng Bible? Be ye steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord, for as much as you know that your labor is not in vain, the Lord. Listen, Pastor, paano mo malalaman na surrendered ang buhay ko sa Panginoon? Paano kung yan ay produktibo? Kaya pag sinuko mo tayong buhay mo sa Panginoon, sigurado may gagawin ang Diyos sa'yo. Hindi ko ang gagawa, ang Diyos ang may gagawin sa'yo. Just surrendered your life to God with a steadfast heart. Amen? Kayong mga young men, dami mga lalaki dito, pambihira. Bakit hindi nyo ibigay ang buhay nyo sa Diyos? Whatever your past, listen, God is powerful to change your life. Remember Apostle Paul, when he met the Lord Jesus Christ, in a one moment, everything was changed in him. And he started from one question, Lord, what thou have me to do? Yan ang tanongin natin. Itong Ministry Involvement Conference, bago ka umuwi, sana may isang nabuo na katanungan at desisyon, Panginoon, anak niyo ako. Sinigtas niyo ako. Kung ano man ang gusto niyo ipagawa sa akin, gagawin ko. Saan niyo man ako papuntahin, pupunta ako. Ano man ang mangyari sa pagsunod ko, Panginoon, ang buhay ko, inalay ko na sa iyo. Use me in your ministry until the last breath